Isunod natin itong comment ni Brother Patrick. Sabi niya dito sa nanonood siya sa YouTube, ano ang mensahe ng Isaiah 64:6? Ano ang katuwiran ay parang naging basahang marumi? Kasama ba ang good works, Ten Commandments, ikapo, at di pag-eat ng unclean foods? Dito na gaya ng sinasabi ng mga tutol sa SDA. So, ang nakasulat po dito, mga kapatid, Isaiah 64:6, sapagkat kaming lahat ay naging parang marumi, at ang lahat naming katuwiran ay naging parang basahang marumi, at nalalantang gaya ng dahon kaming lahat, at tinatangay kami ng aming mga kasamaan na parang hangin. So, ang tanong ay, kasama ba dyan yung good works doon sa tinutukoy na marumi yon, ikapo, at di pagkain ng unclean foods, dito na gaya ng sinasabi ng mga tutol sa SDA. So, ano po yung tinutukoy daw dyan, Brother Gomer, na maruming basahan? Ano ba yung tinatawag na katuwiran ng tao? Man's righteousness, Brother Gomer. Ayan. Maraming bagay ito kasi, Brother Johnson, medyo malalim yung tinatawag na katwiran ng tao. Kasi nga, kung titingnan natin, siyempre, sa rational thinking kasi, ay talagang abnormal kung titingnan mo yung katwiran ng Diyos. Halimbawa, magbibigay ako ng halimbawa, ito ay lang naman, practicality. Yung pag sinampal ka, ay ihaharap mo pa yung kabila. Ay hindi ho yan, pwedeng maging katwiran ng isang taong makasalanan, Brother Johnson. Ang katwiran ng isang taong makasalanan, kapag ikaw ay sinuntok, suntukin mo rin. Kaya nagbibigay lang ako ng isang example dito. Okay? Yan po yung isa. Yung ibigin mo ang iyong kaaway, ay hindi rin sa hindi rin sa katwiran ng tao. Kasi sa tao, ang makatwiran, dapat kaaway mo. Yan dapat yon. Ngayon, pagdating naman doon sa 10 Commandments, mga pagsampung utos, mga pagsunod, of course, alam po natin, na yung mga bagay na yan ay mabuti. Siyempre, pag ikaw ay sumusunod sa 10 utos, mabuti po yan. Kung ikaw ay nag-iikapo, mabuti po yan. Kaya lang, ito na nga po yung Brother Johnson. Kaya lang, bakit ito nagiging basahang marumi sa paningin ng Diyos? Kapag iniisip ng tao, ito na Brother Johnson, kapag inisip ng tao na itong mga bagay na ito na kanyang ginagawa, ang siyang ikakapaging dapat niya sa Diyos, nawawalan ho ng silbi po ito. Nagiging basahan. Nagiging maruming basahan ito kapag yung taong gumagawa nito ay iniisip niya na yun ang dahilan kung bakit siya ay karapat-dapat sa Diyos. Yeah. Medyo nakaka-confuse ng kaunti. So, bibigyan ko po kayo ng example, para at least meron tayong biblical basis. Tingnan po natin yung Lucas 18. Para magkaroon po tayo ng idea dyan sa bagay na yan, na yung katwiran, na maruming basahan. Sa Lucas 18, ito yung Brother Johnson, yung nanalangin na isang pariseo, doon sa Lucas 18, sa talatang sa 9. Tingnan po ninyo ito, mga kapatid. Papakita ko lang po ang ibig sabihin niya. Sabi dito, at kanyang sinalita naman ang talinhagang ito sa nagsisiasa sa kanilang sarili. Yan. Na nagpapanggap na sila'y matutuwid at pinawawalang halaga ang lahat ng mga iba. Tuloy, Jis. May dalawang lalaking nagsipanhik sa templo upang magsipanalangin. Ang isa'y pariseo, ang isa'y maniningil ng buwis. Verse 11. Ang pariseo ay nakatayo at nanalangin sa kanyang sarili ng ganito. Diyos, pinasasalamatan kita na hindi ako gaya ng ibang mga tao na mga manglulupig, mga liko, mga mapangalunya, at hindi man lamang gaya ng maniningil ng buwis na ito. Verse 12. Makalawa akong nag-aayuno sa isang linggo. Nagbibigay ako ng ikapo ng lahat kong kinakamtan. Nakita po ninyo ito, mga kapatid. So itong pariseo na ito, tingnan niya natin, Brother Joseph, meron ba siyang masamang ginagawa? Abay, hindi siya manglulupig. Hindi daw siya liko. Nag-aayuno pa siya. Nagbibigay pa siya ng ikapo. Siguradong masunurin sa kautosan ito, Brother Johnson. Di ba? Pero ano sabi ng Panginoon? Wala Hindi inaring ganap. Ay bakit? Kasi nga, inaakala niya na yung kanyang mga ginagawa na yon ay pwede niyang sabihin sa kanyang sarili na
dapat maging karapat-dapat ako sa iyo, Panginoon, kasi ito yung mga ginagawa ko. Doon po nagiging maruming basahan yung ating mga sariling pangangatwira. Pero, kung ito mga bagay naman na ito, Brother Johnson, ay ginagawa natin sa pamamagitan ng pag-ibig, aba ito'y mabangong samyo na handog sa Panginoon, Brother Johnson. Kung ito ay ginagawa natin sa pamamagitan ng ating pag-ibig sa Diyos, sa pamamagitan ng ating pananampalataya, ayan po ay nakalulugod sa Diyos, Brother Johnson. Yan po yung ating masasabi dyan sa bagay po na yan. Ayan. Okay. So, yung pong idadagdag natin, tandaan po ninyo, kung maaalala po ninyo si Adan at si Eva noong sila magkasala, gumawa po sila ng sarili nilang diskarte. Yung nagtahi sila ng dahon ng kahoy para ipangtakip sa kanilang hubad na katawan. Yan po yung katuwiran ng tao. So, ang katuwiran ng Diyos ay yung ipinalit doon yung balat ng hayop. Yan po yung nagsisilbing katuwiran ng Panginoon. Tama po, mga kapatid. Kapag katitingnan natin na yung kaligtasan at pagkaaring ganap ay sa pamamagitan ng paggawa sa kautusan o sa sarili nating pagsisikap, kahit na hindi po sa kautusan, kasi may mga ibang pananampalataya, hindi naman naniniwala sa kautusan. So, meron silang paraan na ginagawa para maging dapat sa Diyos. Kung yun ay sarili nila at hindi yun paraan ng Diyos, ay consider po yun na tamaan or maging katuparan ng sinasabing basahan or katuwiran ng tao. So, yun po. Kaya nga, sa Seventh Adventist ay nagtuturo po kami na yung pong katuwiran ni Kristo ang ibinibihis ng tao. Yung isang mananampalataya, dapat yung katuwiran ni Kristo ang makita, hindi yung sa ating sarili. Kaya nga magkakaroon po ng controversy dahil nga may mga paniniwala na magagawa naman natin maging sakdal ang ating pagsunod na wala si Kristo, ayun ho ay maruming basahan. Kung ilalabas natin si Kristo sa ating pagsunod. Kaya nga po nagtuturo tayo na ang vindication, yung pong magpapatunay na mas makakasunod talaga sa kautusan ay hindi tayo kundi yung magagawa ni Kristo sa atin. Si Kristo lang makagagawa po nun kasi tayo ay makasalanan. Makakasalanan. Magagawa natin yon sa pamagitan ng ating Panginoon. Kaya huwag natin siyang aangkinin kasi baka mauwi ngayon yan sa maruming basahan o katuwiran ng tao kasi nga hindi po tayo matuwid sa harap ng Diyos. So yun kapatid.